Welcome po sa another episode ng Midnight Sabaw. And tonight, napanood na rin ng mga taong bayan ang Lalo na Sangre. Sobrang inaabangan. At nandun na rin siya sa YouTube ngayon ng ABS-CBN official page. And ang masasabi ko is Midnight Sabaw. this is how you do a pilot episode. First of all, nagawa niya yung prologue, di ba? Which is, ang nakakatuwa doon ay may prologue na there's something amiss, di ba? Na biglang may vampire na nag-attack ng binata. So, nagbibigay na ito ngayon ng isang hint na may paparating na problema. So, yung pa lang, kakapture na niya yung curiosity mo. So after that, they made a good job in introducing the past, yung dating pangyayari na dapat ma-up to date yung mga viewers. So we watched the Lobo and the story of the Immortal, and na-fast track yung mga viewers na like marami sa amin na hindi nakasubaybay. Like ako, napanood ko yung few Lobo, napanood ko yung few ng Immortal, but hindi ko talaga yun na hanggang sa end. So now, I know what really happened in a summarized way, which is very helpful sa mga bagong viewers. And after that, fast track ulit, the quick introduction ng paano na naging friends yung mga Lobo tsaka yung mga vampires. They have these kids na mga Lobo, introducing the friendship na nangyayari, and then fast track ulit, introducing the Lunas, yung government agency na nagbabantay sa kanila, which is also very interesting na kukuha niya yung nakaka-capture niya yung imagination mo ng there's been some things going on already for a long time. Parang na-feel mo na kagad dun sa few minutes pa lang. Kita mo na yung mga vampires, there's a problem dun sa conclave nila na people are disappearing and may may conflict na binabantaan na sila ng mga Luna. So yung tension nandun na, no? So habang nagbi-build na yung tension mo, so naaatat ka na, biglang ikakat ngayon dun sa magandang town, the trope town, which is dun yung mga heroes na nakatira, di ba? Na yung festival na ayusin nila. So it's a very good transition, very smooth, from hinahype ka pataas, and then ibubulugain ka naman ngayon ng ibang feeling na magko-conflict dun sa una mong naramdaman, which is very genius. Maganda talaga yung pagka-set up niya, which is I'm very impressed. But then habang nagpe-play itong town scenes, ang negative ko lang na masasabi is that hindi ako na-attach kay Malia. Although kay John Lloyd, or siguro dahil rin, sobrang lakas kasi ng tandem ni John Lloyd tsaka ni Angel na parang napatungan si Malia na parang hindi nakaka-capture yung attention ko sa kanya. Kahit nga na yung pinipilit nila na ma-attach ka dun sa aso niya, si Puso, hindi ko ma-feel like yung kasama niyang barkada niya, yung dalawa pang bata, they try na ma-capture yung puso mo sa kanila, na ma-inlove ka dun sa aso, pero somehow that's one of the aspect na nag-fail. Kasi wala akong naramdaman parang so, namatay yung aso, big deal. So yun nga, yun lang yung mga siguro naisip ko na negative doon. But then it's not that much, kasi habang bumababa na sana yung paningin mo doon sa movie as a show, dahil doon bigla kang i-introduce ngayon kay Tristan, which is doon I think you agree na the Tristan storyline is the heaviest. Yun yung malakas doon, na grabe, nag-watery yung eyes ko. I really relate doon sa kay Tristan and the relationship niya doon sa dad niya, na there's there's issues ng love tsaka ng discipline na
nagwo-wonder ka kung ano yung history ng tatay niya na si Romnick, na bakit siya ganun. He's having may cane siya, which is a sign na he's been for veteran siya ng isang war or something, na nagwo-wonder ka kung ano bang nangyari sa kanya. Paano siya nagkaganon? Bakit siya naging hard? Bakit siya ganun sa anak niya? Which is, nakaka-relate ka kasi maraming ganun na yung mga issues ng dad and son na bakit nagkakaganon. And like yung gift niya, di ba? Yung isang part doon na naiyak ako nung binibigay niya yung cane. Kasi alam mo na talagang pinagdaanan niya yun. Na feel mo all throughout the show, na doon sa segment na yun, na he really worked hard for that. Ang galing ng pagkapakita nila na si Tristan, he hunts for spiders to sell, and then pinagdaanan niya yung bully just to para makuha lang niya yung the best na spiders na may benta, and then he has to deal with the cheapskate na buyer, and then he have to deal ng i-discriminate siya na pulubi siya doon sa store, which as in na-capture niya yung puso mo na you are rooting for him, na ito yung pagkakataon niya na may pakita niya sa tatay niya na na mahal talaga niya yung tatay niya kahit na pinaparusahan siya kasi lagi siyang umuwi ng late and his father may old na cane na sira-sira na, and he wanted to na mabigyan siya ng magandang cane kasi nahihirapan siya so yung scene na yun na umiiyak siya kung bakit siya sinasaktan, bakit nagalit yung tatay niya sa kanya, he's doing everything para to appease, to please his dad, na he really cares for him. So grabe, naiyak, naging water yung mata ko, pinipigilan ko umiyak yung scene lang na yun. Yung scene lang na yun, very powerful. At ito pa lang, sa simula pa lang ng story ni Tristan, alam mo na by then, maging adult na siya, ito yung isang strong emotion na attachment mo doon, na ma-justify yung character niya as an adult male, na bakit siya fighter, bakit yung pinaglalaban niya. So yun yung aking, I think yun yung height ng pilot episode na to, the Tristan story. Well acted, pati yung bata, he was very real. Hindi mo makikita na nag-a-act lang siya, talagang feel niya yung nangyayari sa kanya. Which is sad na hindi ko naman na-feel doon kay Malia na yung the police I don't really wala siyang sa akin attachment. So Tristan yung ko dito, yung I think ang one of the best na naipakita ng show na to. And well, doon naman sa Lobo Animation, matagal ko nang pinapatawad ng ABS-CBN. Kasi wala talaga parang iniisip ko na lang na yung parang nung bata ako, 'di ba, na kala mo ang ganda-ganda ng mga effects ni Dolphy, wala pa lang kwenta yung mga yun. So yung ganun na lang yung pag-iisip ko, na pag bata kang nakatingin ka nun ngayon, feel mo yun, ang ganda. Pero pag lumaki ka na, naging tainted ka na gaya ko, nakita mo yun, wala. So, all in all, yeah, well made, well produced. I love the town. And Victor Neri, na feel mo rin, I felt his yung pagiging anxious niya, nervous siya dun sa pangyayari. And nga pala, itong show na to, yung pilot, it focuses on the development ng isang event na tinatawag nila na parang full moon ng mga na nagbibigay ng kapangyarihan ng mga vampires and werewolves na lobo. So, yung event na yon din isa parang dun magka-climax yung show, which is
ang galing ng ano na meron ka talagang yung point to start to end concept, yung buong concept na magsisimula sa ganito at mag-i-end siya sa ganito ng event na to. Kaya approve ako sa writer, sa cinematography, sa pag-direct niya, papunta yung sequence baga, papunta dyan sa event na yan. Well done. Maganda yung pagkagawa. Isa pang negative na naisip ko, mayroon silang na-miss na opportunity yung kay Richard Gutierrez. Kasi ito yung finale dapat ng show na nagkaroon na ng di ba, ng full moon, and then the Vampire King will arise, di ba? But then pinakita nila nag-somersault lang siya, tapos yun na. I was expecting like may isang parang ancient coffin na binibreak niya, bush, bush, parang na parang habang nagka-darken na yung moon, nagka-crack na yung yung coffin habang lumalabas na yung Vampire King na natatrap doon sa loob ng, 'di ba? Mas maganda 'yon pag yung mga parang yung mystery baga, or parang yung Vampire King lumalabas siya sa lupa kasi parang natatrap siya doon for a long time kasi mahina pa siya But then paglabas ng buwan, lumabas siya sa lupa or sa mga bato. Parang ganoon. Yun yung ine-expect ko na para ma-feel mo talaga yung lakas ng kalaban. Ma-feel mo na talagang hindi kakayanin to ng mga bida natin. But then nag-somersault siya, tapos pinakita yung red eyes na ay siguro wala na rin siguro sa budget or na-exhaust na rin nila yung talent nila doon. But then pa rin naman, acceptable. All in all, I was impressed. Other than I think dalawa lang naman yung masasabi kong negative doon. And I'm excited for the progress of this teleserye. At dyan po, nagwawakas ang aming Midnight Sabaw, La Lula Sangre, Episode 1. Signing off. If you like this video and you want to see more, Please share, like, and subscribe. yep,